Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik po mga babae, no? At eto, pag-uusapan natin ngayon mga babae mula sa channel ni Ariel TV. Muli na namang binomba, no, netong China ang mga barko po, no, ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng resupply mission dyan po sa Ayungin Shoal. Ano sa palagay ninyo mga babae, no? Sumusobra na talaga, no, etong ginagawa na to ng China diyan po, no, sa mga resupply boat natin, no, diyan sa Ayungin Shoal, no, hindi na po ata tama, no, yung palagi na lang ginagawa na to ng China. Pa-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion mga kababayan, pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe po diyan sa channel ni Ariel TV at syempre dito na rin po sa ating channel kayo'y aking iniimbitahan, no, na pa-click na po ang subscribe button dyan sa ibaba at paki-like na rin po ang ating video, pati na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Ariel TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Barko ng Pilipinas binomba na naman ng China sa Ayungin Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mariing kinundena ng gobyerno ang panibagong insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, na nagsagawa muli ng resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal kung saan naka-station ang BRP Sierra Madre. Kinumpirma ng National Security Council na kaninang 7:30 AM ng umaga nang muling tinangka ng China Coast Guard at November 10 po yan mga babae, no, at nakasulat nga po dito, no, at 7:30 hours o 7:30 AM mo po, no, November 10, 2023 ito. Chinese Maritime Militia na harangin ang barko ng Pilipinas kung saan nagsagawa pa ang mga ito ng napakadelikadong maneuver. Grabe, no, sumusobra na, no, yung hindi na ata yung tama yung mga ginagawa na to ng China, no? Grabe, no, mga dangerous maneuver na ginagawa ng China, no, sa barko natin. Alam nyo, nakikita ko kasi dito, no, na parang ang katwiran ng China hindi tayo makakapagsakripisyo na masiraan ng mga barko ng PCG. Alam nyo kung bakit? Dahil konti nga lang yung barko natin, no, ng PCG. Diba? So parang ang hirap isakripisyo ng isang barko natin, no, nabanggain itong mga barko na to, no? At yun na nga yung ginagawa ngayon ng solusyon ng ating gobyerno. Alam ng China, 'di ba, na hindi tayo makakapagsakripisyo na masiraan ng mga barko dahil mauubos tayo, no, kung talagang babanggain natin ang babanggain tong mga to. Dahil hindi lang yung barko nila ang masisira, pati yung barko natin, 'di ba? Ano masasabi niyo dyan mga babayan, no? Ano masasabi ng mga pro-China sa ginagawa na to? Yung China Coast Guard, no? Dyan sa mga resupply vessel natin. Dyan sa Philippine Coast Guard. Ito naman, 4 na barko, no? Pinalibutan yung nag-iisang barko ng Philippine Coast Guard. Imagine niyo, 4 na barko po yan laban sa isa. Pinaikutan nila, oh. Layo ng mga ito na pigilan ang isinasagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre,
na water cannon ng Philippine supply vessel na ML Kalayaan ng China Coast Guard vessel na may bow number 5203, habang ang supply boats na Anaiza May 1 at ML Kalayaan ay nakaranas din sa lubhang walang ingat Ito, makikita ninyo, no? Ayan, no? Kinat nila, di ba? at mapanganib na maneuver mula sa China Coast Guard rigid-hulled inflatable boats sa loob ng Ayungin Shoal Lagoon sa kanilang paglapit sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, matagumpay na naabot ng dalawang supply boat ang BRP Sierra Madre. Ipinarating na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Chinese Foreign Ministry ang insidente at ipinoprotesta ang mga pagkilos na ito. Nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs at direktang ipinarating ang protesta sa pamamagitan ng Maritime Communications Mechanism. Ang tanong, papakinggan ba no, ng gobyerno ng China yung mga protesta natin na yan, di ba? Mahigpit na dinidemand ng Pilipinas na umalis na kaagad sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga Chinese vessels na responsable sa insidente. Ayon sa Nako, hindi malabong umalis yan, yung mga barko na yan ng China na responsable, no, dyan sa mga nangyari na yan, di ba? Sa tingin ninyo, aalisin ng China yan dyan? Lalo't ngayon, nakita nila na epektibo yung kanilang mga ginagawa, di ba? Communications Mechanism, mahigpit na dinidemand ng Pilipinas na umalis na kaagad sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga Chinese vessels na responsable sa insidente. Ayon sa National Security Council, ang sistematiko at pare-parehong paraan na isinasagawa ng People's Republic of China ng kanilang mga ilegal at irresponsableng pagkilos, ay naglalagay sa tanong at kadudadudang katapatan ng mga panawagan nito para sa peace dialogue. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagprotesta sa ika-58 na pagkakataon ngayong taon sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang kamakailan at ikalawang pag-atake ng water cannon sa isang supply boat ng Pilipinas, sinabi ng National Task Force West Philippine Sea noong Biyernes, November 10, na ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing ay naglabas na ng demarki sa Foreign Ministry ng China at nagprotesta sa mga aksyon ng China, matapos gumawa ang Coast Guard nito ng mga mapanganib na maniobra gamit ang water cannon laban sa isang resupply boat ng Pilipinas sa tubig sa Ayungin Shoal noong Biyernes ng umaga. Itinaas nito ang bilang ng mga diplomatikong protesta na inihain ng Maynila ngayong taon sa 58. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na nakipag-ugnayan na ang DFA sa Chinese counterpart nito sa pamamagitan ng Direct Communication Mechanism, na itinatag kasunod ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Chinese leader Xi Jinping. Mahigpit naming iginigiit na ang mga sasakyang pandagat ng China na responsable para sa mga ilegal na aktibidad na ito ay umalis kaagad sa paligid ng Ayungin Shoal. Ang pahayag ng task force, kinundena ng Pilipinas. Ayon sa task force, ang mga aktibidad ng China sa karagatan, lalo na ang Unprovoked Act nito laban sa mga sasakyang pandagat ng bansa na nagsasagawa ng legal na operasyon. Sinusuportahan naman ng Timor-Leste ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inihayag noong Biyernes ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na una niyang nakipagpulong kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa Malacanang, kung saan pinag-usapan ng dalawang lider ang mga larangan ng pagtutulungan. I'm very happy to report that beyond the formalities of these exchanges, President Horta and I had a very productive and interesting discussion on the mechanisms and the modalities that with the experience of His Excellency in international affairs, the many suggestions and mechanisms that he brought to light that can be of use to the Philippines when it comes to the challenges that we are presently facing in the issues that are regarding the South China Sea, or as we refer to it, the West Philippine Sea. And this is it is with gratitude that we also have received the expressions of support from the President for the Philippines in terms of the rules, our adherence to a rules-based international law, to UNCLOS, and of all of the different issues that we are facing, geopolitical issues that we are facing around the world. Once again, the experience of the President has shown what the Philippines can do to further our discussion and our argument as to the continued adherence of all
of all parties to a rules-based system and international law. And for rules-based system and international law. And for that, I thank him very much. And on a Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Alright, so yung mga kababayan, no? Kayo, ano masasabi ninyo, no? Dito sa panibagong insidente na to? No, puro na lang ba? No, pag rereklamo ang gagawin ng Pilipinas o gagawa na rin tayo ng hakbang o aksyon, no? At talagang haharapin na rin ba natin itong mga barko na to, no? Ano sa palagay ninyo ang pwedeng gawin ng gobyerno ng Pilipinas, no? Dito sa mga ganitong klaseng insidente. I-comment daw nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.